Ayun mga minamahal ko mga kababayan, so pag-uusapan po natin ngayon mga minamahal ko mga kababayan, ito pong naging pahayag po ng mga opisyal ng Cebu Island o ng probinsya ng Cebu. Especially po yung naging mensahe po ni Gobernador Balicuatro o Pamela Balicuatro. No, hindi po Pamela 1, Pamela 2 Balicuatro. So, ayon po sa ating nakalap na impormasyon, no? Sobra-sobra at matindi ang pagpapasalamat po ng ating mga kababayan diyan po sa probinsya po ng Cebu Province. No? So, para maintindihan po ninyo, eto't panoorin po natin. For helping us. Less than 72 hours, we are all here. May ilaw na along the highway and may power na. Daming tulong. Thank you very much, Mr. President. When I received your note, I told him, huwag ka nang sumama muna sa Masbate, doon ka sa Cebu because it's a different kind of response that is required. On that note, Mr. President, thank you so much for responding that evening of the earthquake and all the national agencies for being here right away and helping us with the rescue operations. All the donors and the volunteers, thank you ever so much, Mr. President, and everyone from the bottom of our heart, from the provincial government. So yun mga minamahal ko mga kababayan, nakita nyo naman po siguro, napanood nyo naman po siguro kung gaano taus-pusong pinasalamatan ng gobernador ng Cebu ang ating Pangulo na sinasabi nilang weak leader. Sinasabi ng mga Duterte yun. Hindi ng lahat ng mga Pilipino. Tanging mga Duterte lang ang may sabi nun, no? At yung mga DDS na bulag sa katotohanan, yung mga DDS na nababayaran, yung mga Pilipinong bulag sa katotohanan at hindi alam kung ano ang tunay na nangyayari. Nakita nyo naman po, si Balicuatro po, para sa kalaman ng lahat, ay kaalyado po. At pinondohan po, tinulungan po na manalo sa pamamagitan po ng pera. Sa katunayan, yung sobra nga nahuli pa sa Cebu Airport di ba? Grabe yung pagpapasalamat ng gobernador ng Cebu. Samantalang si Sara Duterte inisnab lamang po. Inisnab lamang po ng mga taga Cebu. Dahil walang ibang ginawa kung hindi magpakyot, palakad-lakad ng konti, patingin-tingin, tapos pakaway-kaway. Akala mo kung sino talagang sikat na celebrity. Grabe. So mukhang natauhan po yung mga taga Cebu. Nakita nila na mukhang ito na lang naman yata ang nagagawa nitong vice presidente na to, ang magpakyot. Diba? Mukhang nagsasawa na ang mga Pilipino sa estilo niya. Nagsasawa na yung mga Pilipino sa vice presidente ng mga DDS o DDS na walang ibang ginawa kundi magpakyut ng magpakyut lamang. Hindi naman cute, mukha namang bakulaw, mukhang ahas na buhaya. Diba? Mukhang ahas na buhaya. Yan po ang tawag ko dyan kay Sara Duterte. So, pasensya na po kayo, nalobat po kasi yung aking cellphone. So, sana ba tayo? Doon sa ahas na buhaya, no? So, kitang-kita po sa pagmumukha po ni Balicuatro, gobernador po ng Cebu, at ng kanyang vice, kung di ako nagkakamali, ng ilang mga opisyal po ng governor office o ng pamunuan o pamahalaan ng gobernador, no? So makikita nyo po sa nangyari pong ito mga minamahal ko mga kababayan, napakarami po mga kababayan natin sa Cebu ang namulat na po sa katotohanan. Biro nyo, nagpakita lang si Sara ngayon para sabihin na mayroon siyang nagawa, inabangan yung ilang truck ng DSWD na may daladalang mga relief goods, diba? Inabangan ni Sara, hiningi yung iba. At pagkatapos, humanap sila ng pwesto at nagpabili si Sara ng mga lalagyan na nagkakahalaga ng 5 piso.
At pagkatapos, isinilid doon sa parang binili niyang bag na may nakasulat na, kung di ako nagkakamali, yung kanyang pangalan niya to, yung kanyang mga sign na sa kanya yon, para sabihin na sa kanya yung mga pinamigay na yon. Pero na nabuking si Sara Duterte, kumaripas po ng sakay sa sasakyan at bumatsi na dahil nabuking na siya. Nalaman ng taong bayan na hindi pala sa kanya yung pinamimigay niya. Ganun kakapal ang pagmumukha ni Sara Duterte. Kaya natauhan yung mga tao doon sa Cebu. Sabi nila, talaga, mandurugas, mandarambong. Talagang masasabi mong manloloko yung vice presidente ng mga DDS. Di ba? Ang kapal talaga ng muka. Kaya imbes na magpasalamat si Balicuatro sa kanyang amo, sa kanyang partido na si Sara Duterte, mas pinasalamatan niya si PBBM. Dahil klarong-klaro naman po, libo-libong tulong, milyong-milyong halaga ng pera ang pinamahagi po ng ating mahal na Pangulo sa probinsya po ng Cebu. Hindi po tinignan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung kaalyado niya o hindi si Gobernador Balicuatro. Ang ipinakita ng ating Pangulo ay talagang nagbigay po ng ngiti sa ating mga kababayan dyan po sa Cebu. Kaya natauhan sila. Sabi nila, kung iba pa tong presidente, pag alam nilang yung gobernador ay hindi namang yakaryado diba? Alam nyo na, ganun ang politika Pero nakita ninyo, diba? Agaran ang pagkasabi. Bagamat hindi kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung gobernador ng Cebu, agaran niyang ipinakita sa mga kababayan niya dyan sa Cebu na siya ay talagang totoong presidente, totoong ama ng bansang ito na walang kinikilingan, walang sinisino, lalong-lalo na pagdating sa mga ganong sitwasyon. Kaya naniniwala ko, hindi magtatagal etong si Balicuatro, matatauhan na rin ito. At sigurado akong lalayo at lalaylo na ito kay Sara Duterte dahil nakita niya kung gaano kabulok, gaano kawalang kwenta yung vice presidente ito o yung vice presidente ng mga DDS na gusto pa nilang gawing presidente. Di ba? Ganyang kabulok itong mongoloid na si Sara Duterte. Ganyan kakupal, ganyan katarantado, ganyan kahayop, ganyan kawalang kwenta yung vice presidente ng mga DDS. Di ba? Ngayon, sa mga taga Cebu, sana matauhan na po kayo. Sana maisip nyo na maling tao yung sinusuportahan ninyo. Maling tao yung pinaniniwalaan ninyo. Isang unyango. Isang mapagpanggap. Hindi po kagaya ng aming mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nahayag ang kanyang tunay na pagkatao, kabaitan, pagiging makatao, makadiyos. So muli po, tuloy po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inabayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.